Okay, so summer na naman at sigurado marami sa atin na nagpaplanong magbakasyon at for some reason, marami pa rin sa atin ang gustong magbakasyon pero kailangan talaga mag-work habang nasa bakasyon. Pero ayaw natin magdala ng makapal at napakabigat na laptop. Gusto natin magdala ng laptop na manipis, sobrang gaan, pero capable pa rin sa mga office works natin. At sakto yung pag-uusapan nating laptop, itong Corebook Air ng Chewy. Bago lang tong laptop na to, kaka-release lang din. At ang presyo nito habang ginagawa ko tong video ay 31,099.90 pesos. Again, as of January 30, 2026. Okay, so titingnan natin kung anong kayang gawin ng laptop na to. Bakit pwedeng ito i-consider habang or kapag magta-travel na kayo. Okay, so pag-usapan natin itong Corebook Air ng Chewy. Okay, so before tayo mag-start, baka sakali hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba, pati na rin yung like button para ma-recommend to sa iba. At if ever may kakilala ka na magbabakasyon, kailangan ng laptop or humahanap ng laptop na manipis, magaan, pero capable, pwede mong share sa kanila yung video na to. So, umpisahan natin to sa laman ng box. So, ito yung box ng Chewy, ayan, Corebook Air. Normal na Chewy box. Tapos, maliban dito sa mismong laptop, ang laman nito ay yung 65 watts na USB-C charger or charging adapter. Ayan. Ganyan lang siya. Yan lang yung kasama sa box. Wala tayong free na laptop sleeve or laptop bag. Sana maging standard na rin sa mga susunod na mga laptop na i-release. Anyway, kapag pumunta tayo dun sa website ng Chewy, may makikita pa kayo na Corebook Air Plus. Kaya wag kayo masyadong mag-alala kasi hindi ganun po kalayo yung difference ng Corebook na hawak ko ngayon at saka dun sa Corebook Air Plus. Actually, pinapili ako ng Chewy kung alin sa dalawa yung gusto ko. Gusto nila yung Corebook Air Plus na ipadala pero mas pinili ko itong hindi Plus version, yung normal lang, dahil mas maliit po ito. Kasi yung Corebook Air Plus, mas malaki po yun, 16-inch. Tapos plus 4,000 pesos yung presyo nun. At may additional na 0.3 kilograms sa weight. Mas malaki lang yung battery capacity nun, syempre dahil sa size. 60 watt-hour na yung capacity nun. At meron yung Face ID or facial recognition. So wala pong kahit anong biometrics yung non-plus version ng Corebook Air. Pero maliban dun sa mga nasabi ko, wala na pong malaking difference. Itong hawak ko dun sa Corebook Air Plus na sinasabi ko. Pero kung willing kayong gumastos ng additional 4,000 pesos para dun sa Plus at dun sa mga additional features na nasabi ko, pwede naman. Pero yung CPU, yung hard drive, yung display, yung ports, same na same lang po sila. Okay, so pag-usapan na natin ngayon yung design. At masasabi ko na very MacBook Air yung design nitong Corebook Air. Kasi very lightweight, kagaya ng sinabi ko kanina, nasa 1 kilogram lang to. So talagang sobrang gaan para sa isang laptop. At ang maganda rito, yung kanyang hinge ay parang MacBook Air na rin. Kasi kayang-kaya natin tong buksan ng isang daliri lang. Hindi na natin kailangang hawakan ng dalawang kamay para lang mabuksan to. At mabubuksan siya ng flat. Tapos, kapag nakasara tong laptop na to, makikita ninyo na manipis pa rin para sa isang laptop. Hindi naman kasi nipis ng MacBook Air, pero 15.95mm yung nipis nito. So, hindi ganun kalaki yung makukuhang space sa bag natin. At hindi rin ganun kalaking weight yung madadagdag sa daladala nating bagahe. Iisa lang yung colorway nito, indigo blue. Hindi ko masyadong gusto yung kulay na yan, pero wala tayong magagawa. Yan lang yung ino-offer na kulay ng Chewy para sa kanilang Corebook Air. Pero for the most part, okay naman. Hindi naman siya gasgasin, ganyan. Maayos pa rin yung itsura. Ngayon, pagdating sa speakers, meron man tayong mga rubber feet dito sa ilalim, tapos meron tayong stereo speakers. And pagdating dun sa quality ng kanyang speakers, tama lang. Hindi sobrang lakas, pero hindi rin naman mahina. Saktong-sakto lang. Pero alam nyo kung bakit masasabi ko din na better than MacBook Air itong Corebook Air? Dahil yan sa ports. Kung makita ninyo dito sa may left side, meron tayong dalawang full-featured na USB-C ports. USB 3.2 Gen 2 na yan. So, ibig sabihin, kaya nito yung 10 gigabit per second na data transfer. Pwede rin tayo ditong mag-charge at kaya nitong mag-handle ng up to 4K 60Hz na external monitor. Take note, bawat isa yon. Plus, meron pa tayong isang HDMI 2.1 na port na again, kaya rin mag-handle ng isang 4K 60Hz external monitor. So in total, pwede tayo magkabit dito sa Corebook Air ng tatlong external monitor. Dito naman sa may right side, meron tayong isang USB 2.0
na USB-C port, pang data lang yan. Tapos may additional pa tayo na USB-A 3.2 Gen 1 na port na 5 gigabit per second naman yung data speed. At meron tayong isang 3.5mm audio jack. So kahit manipis at napakagaan po ng Corebook Air, sagana pa rin po tayo sa ports. Complete pa rin. Pwede tayo magsaksak dito ng external monitor. And kagaya na sinabi ko kanina, wala tong AC adapter niya bilog na kailangan natin gamitin para ma-charge lang yung isang laptop. Ito, USB-C na yung port para sa charging. Ngayon, pagdating sa keyboard and trackpad, okay lang. Hindi naman impressive, pero hindi naman ako na-disappoint. Sakto-sakto lang yung key travel niya. May enjoy pa rin natin yung pagka-type dito. And sa test ko, mataas naman yung words per minute na nakuha ko dito. Lampas 40 words per minute naman, which is very good na para sa para sa bilis ko mag-type. And dun sa mga laptop na na-review ko na mas maganda pa yung keyboard or mas maganda yung key travel, nakakakuha ko ng ganun din, nasa 40 plus words per minute. So masasabi ko na comfortable ako mag-type dito sa Corebook Air. Pagdating naman sa trackpad, hindi siya ganun kalaki, pero large enough para dun sa mga gestures ng Windows operating system. Responsive naman, wala akong experience na kahit anong issue or problema. Meron din tayo ditong webcam na 2 megapixels or 1080p yung max resolution na kayang i-record. At meron tayong privacy shutter. So para dun sa mga nag-aalala, lalo na sa bakasyon at kukonek tayo sa wifi ng hotel, magandang additional security yung shutter na yon para meron tayong peace of mind na walang, alam niyo, makakahack sa webcam natin. Ngayon, pagdating naman sa performance, meron tayo ditong AMD Ryzen 5 6600H na max frequency na 4.5 GHz, 6 cores, 12 threads na to na CPU. 4 years old na to, pero masasabi pa rin natin na very capable dun sa mga office works natin. At para lang magkaroon kayo ng idea, equivalent nito sa Intel CPU ay Core i5 12500H at i5 12600H. Pagdating naman sa integrated GPU, meron tong AMD Radeon 660M na merong maximum frequency na 1.9 GHz. Meron tayong LPDDR5 16GB 6400 MHz na RAM. Tapos meron tayo ditong M.2 PCIe 3.0 SSD na 512GB na yung capacity. Pero take note guys, na upgradable yan at pwede tayong gumamit ng PCI 4.0 SSD. At panghuli, syempre, naka Windows 11 Pro na tayo dito. Ngayon, para lang mabigyan kayo ng idea, ito yung mga Geekbench cores ng Chewy Corebook Air. Sa CPU benchmark, nakakuha tayo ng 1925 na single core score, tapos 7606 naman na multi-core score. So, not bad. Hindi naman, alam mo yun, sobrang bilis na performance, pero tamang-tama lang yung performance na yan, kagaya na sinabi ko kanina, para sa mga basic na mga tasks natin at office works. Pagdating naman sa GPU benchmark, nakakuha tayo dito ng 14,317. At sa browser bench, 22.9 yung nakuha nating score, which is napaka-normal ng score na yan compared dun sa mga mini PC na na-review natin dito sa channel or sa ibang mga laptops. Pero kung mga high-end na laptop, maglalaro yan to 30 na score sa browser bench hanggang 60 na score. So bottom line guys, itong Chewy Corebook Air ay kayang mag-run ng softwares na as light as this laptop. So kung gaano kagaan tong laptop na to, ganun din kagaan yung mga software na kaya nitong i-handle. For example, mga light photo and video editing, kayang-kaya naman yan. Okay, kung magra-run tayo dito ng Canva application na tayo mag-edit ng photo, walang problema. Kung mag-open tayo ng maraming mga tabs dito sa Chrome, hindi siya agad-agad magahang. So, yung tamang expectation lang yung dapat nating ibigay dito sa Chewy Corebook Air. Again, office laptop yung performance nitong Corebook Air. So, if ever nang kailangan lang naman talaga natin para sa office works natin ay mga office applications like WPS o kaya kagaya na sinabi ko yung Canva o kaya Audacity para sa pag-record ng audio, wala pong problema dito sa laptop na to. Pero sa battery department talaga, nag-excel itong Corebook Air. Ulitin ko yung kanyang battery capacity. Meron itong 55 watt-hour na battery capacity na capable sa 65 watts na charging speed. Ulitin ko din, yung Corebook Air Plus ay 60 watt-hour naman yung battery capacity. So, kumusta yung battery performance ito? Well, nagamit ko to ng tuloy-tuloy for 3 days. Walang charging na nangyari dun sa 3 days na yun. Pero,
take note na ang ginamit ko lang namang application dun sa 3 days na yon ay WPS, tapos Microsoft Edge. Okay, nag-browse lang ako sa internet, WPS kasi nga Office Works ang ginagawa ko. So, palit-palitan lang doon. Kung minsan hindi rin ako nakakonect sa Wi-Fi. Actually, meron isang buong maghapon na hindi ako nakakonect sa Wi-Fi. Ang ginagamit ko lang WPS tsaka isang magaan lang na application. Pero tumagal siya ng isang buong araw na ang nabawas lang sa battery percentage niya ay nasa 15 to 20%. Mga ganun lang. Hindi ako nalobat. Actually, nag-start ako na battery level nung araw na yon nasa mga 80+%. Tapos umuwi ako ng mga 60+% na lang yung natitira. So, ganun. Mga ganun lang. So, pagdating sa battery performance, maasahan po natin itong Corebook Air. At maliban sa magandang battery performance, hindi din po ito maingay at wala din akong na-feel na alarming heat kapag Office Works yung ginagawa ko dito. Ngayon, pagdating sa display, meron tayo ditong 14-inch IPS LCD na 1920 by 1200 yung resolution, 60Hz yung max refresh rate, at 16 by 10 yung kanyang aspect ratio. Pero pagdating sa peak brightness, medyo hindi ganun ka-impressive kasi 350 nits lang yung kaya nitong laptop na to. So, if ever man na gagamitin natin to outdoor, halimbawa sa mga coffee shop, ganyan, tapos merong maliwanag sa likod natin, medyo mahihirapan po tayo na makita yun ng sobrang liwanag dito sa laptop na to. Pero syempre hindi perfect itong Chewy Corebook Air. Sabihin ko rin sa inyo yung mga cons na napansin ko dito sa laptop na to. Una na dyan yung kulay niya na indigo blue. Sinabi ko kanina hindi ko masyadong gusto itong kulay na to, pero hindi naman pangit ha. Maganda pa rin siya. Ang issue ko lang dito, kung mapapansin ninyo, hindi ganun ka-consistent yung kulay nung body niya kung ikukumpara dun sa pagka-blue nung kanyang trackpad. So, may inconsistency pagdating sa kulay. Dahil sa pansin ko din, dahil matte finish tapos medyo dark nga yung pagka-indigo blue ng laptop na to, medyo naiiwan yung mga smudge natin dito, or fingerprint, sorry. So, hindi ganun kalinis palagi tingnan itong laptop na to. Maliban na lang kung masipag talaga tayong magpunas dito sa laptop. Ang isa pa, ay yung kanyang privacy shutter. So, again, maganda tong additional security, pero minsan kapag ino-open ko siya, bumubukas. Kaya pag open kong ganun, medyo naka-open ng bahagya. So, kailangan niyo maging aware sa tuwing i-open niyo yung Corebook Air na talagang nakasara ng mabuti pa yung privacy shutter. Kasi baka naisara nyo, pero dahil bukas kayo ng bukas, ganyan, bukas-sara, bumukas na siya ng todo. At panghuli, sa kanyang display, may mapapansin kayo na light leaks. Well, normal yan sa mga LCD display. Pero para dun sa mga hindi po sanay sa ganitong issue ng LCD display, baka mabother kayo masyado sa makikita nyo dito sa Corebook Air. Pero overall, kagaya na sinabi ko kanina, pwede nyo po ito i-consider kung humahanap kayo ng napakagaan na laptop pero capable sa mga Office Works. So, ulitin ko yung presyo ha. 31,099.90 as of January 30, 2026. Pwede nyo i-click yung link dyan sa description box sa baba para sa updated pricing. Maraming salamat sa Chewy kasi sila yung nagpadala nito sa akin. Pero, kagaya na sinabi ko kanina, hindi pa rin po perfect yung laptop na to. So, pag-isipan nyo pa rin mabuti kung ito na ba yung i-consider ninyo. At para dun sa mga nakabili na ng laptop na to, pakishare naman sa amin yung experience mo dyan sa comment section. Okay? So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.